everyone! Welcome sa ating little channel. Ayun, ako si Mayra na nakapag-asawa ng isang kano at tayo ay naninirahan dito sa Florida. Kakatapos lang natin sa ating K1 visa process, kaya para mas makatulong tayo sa iba na nagpa-process ng visa, tayo ay sumagot-sagot sa ilan sa mga katanungan doon sa ating TikTok account. Meron tayong sasagutan na 5 katanungan. Ang una dito ay, pag may case number, ano next na gagawin? 2. While waiting sa case to be ready, may email po bang aantayin? Ano ito? 3. K1 visa, ano una gagawin? 4. Magkano binabayaran sa K1 visa at saan dapat magbayad? 5. Need ba yung immunization card sa medical? Yan po ang 5 katanungan na ating sasagutin. Ayun. Basahin natin ang unang katanungan. Sis, ask ko lang, pinapanood ko kasi mga videos mo, pero nakita ko, K1 visa applicant din po kayo. May case number na po kasi kami. Ano po ba next na pwedeng gawin while waiting sa case to be ready? Ayun. Pag may case number na, ang una natin gagawin or ang susunod natin gagawin ay magsiyak. Ilalagay lang natin doon ang ating case number, then ang code doon na makikita, then submit natin para malaman natin kung in transit na tayo or case ready. Then, pag nag-case ready na, kuha na kayo ng mga legal document like PSA, birth certificate, SINUMAR, NBI, para makapaghanda kayo sa medical. Ayun. Ang pangalawa nating katanungan ay, Hi ate, sorry po, ask ko lang, kaka-approve lang namin kahapon. Next po is waiting kami sa case to be ready. During waiting po ba, may marireceive akong letter galing embassy? If meron po, email po ba or mail? Lumipat po kasi ako ng address, baka may mail po, di ko ma-receive. Ano po kaya gagawin ko? Ayun. Pag tayo ay na-approve, ang susunod natin talagang aantayin ay ang ating case number. Pag may case number na po tayo, ay kasabayan yan ay ang pagdating ng ating K1 FTP. Pwede yun ma-send sa fiancé nyo, email. Then, sa ating mga beneficiary, talagang makaka-receive tayo ng hard copy sa ating bahay. Ayun, ang marireceive natin ay ang hard copy ng K1 FTP at saka eligibility letter na manggagaling sa embassy. Ayun, pero huwag kang mag-alala kasi yung eligibility letter ay hindi naman natin yan kailangan sa interview or medical. Pero yung K1 FTP ay kailangan natin yan sa ating medical. Pero pwede mo naman gamitin yung isi-send ni NVC na K1 FTP sa fiancé mo. Ayun. Ang pangatlo nating katanungan ay, Hi B, lagi ko po kayo napapanood sa FYP ko po at kakatuwa dahil dami nyo po natutulungan about sa mga tanong sa K1 visa. May foreign boyfriend po ako at first meet namin ngayon, end of April, and magpropose daw po siya and we're planning to apply the K1 visa. B, anong unang gagawin po for applying? Thank you. Congratulations for the wedding yun ng apa mo. God bless. Ayun. Thank you, be. Ayun. Ang una po natin gagawin kung tayo ay may balak mag-apply ng K1 visa habang nasa Pinas si apam. At kung wala naman kayong balak mag-agency or mag-lawyer, kung gusto nyo mag-DIY, ay mag-download na kayo ng I-129 form. Then, fill upan yung dalawa. Yung I-129 form, and permahan mo na rin, or permahan na rin niya, then gawa na rin kayo ng intent to marry para permahan mo at madala niya sa US. Then, magpa 2x2 visa size na rin kayo at ipadala mo rin yun sa kanya. Then, kung gusto mo rin naman, o kung nagpa-correct ka ng name, kailangan kasi na dapat yung old birth certificate at saka yung bagong birth certificate ay ipadala mo rin sa kanya kahit Xerox copy lang. Ayun. Then, mag-provide na rin kayo ng mga pictures nyo together with family, hotel booking, and airplane ticket o kung ano mang mga proof na pwede nyong maisama doon sa iyong I-129 packet. Ayun.
Ang sumunod nating katanungan ay, Hi ate, tanong ko lang po, magkano binayaran po sa Q1 visa at saan po dapat magbayad? Paano po procedure? Thank you ate. Ayon. Ang ating mga babayaran sa process ng Q1 visa ay, number 1, ang bayad sa USCIS na $535. Then, sumunod, medical. Ang pagbayad niyan, pwede kang magbayad sa Security Bank or sa mismong araw ng iyong medical. Nasa 18,540. Ayun. Ang sumunod ay ang visa fee or interview. Yun. Ang babayaran mo doon ay nasa 15,370. Ayun. Ang pagbayad naman yan ay sa RCBC. Ayun. At ang ating last na tanong ay, Hi ma'am, tanong ko lang po kung need pa yung immunization card sa medical. Ayun, kung ang tinatanong dito ay ang immunization natin simula nung bata pa tayo ay hindi na po. Ang kailangan po natin ay ang COVID vaccine card or VaxCert. Yun po ang kailangan natin sa medical. Ayun, thank you guys at thank you sa mga nagtanong sa akin sa TikTok. Ayun.